pag-ibig natin ng Panginoon. Diba? Kaya minsan pa, patuloy tayong mawag sa Panginoon.
ng mga buhay namin lahat. Lord, alaban mo ang mga puso ng bawat isa. Nang sa ganun, Lord, masamba ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, hindi ka may kukumpara. Lahat, Lord, ibinigay mo sa amin lahat. Maraming salamat sa pribilehiyo nandito kami lahat. Puspusin mo nawa ng Espiritu Santo ang bawat sulok na naririto, Lord, na nakatayo ang mga buhay at ang mga nakarinig. At maging sa aming mga kapitbahay, Lord, inaanyayahan ka namin, Panginoon. Akayin ang bawat isang buhay. Alaban ang kanilang mga puso na makapaglingkod sila sa iyo at makapagsamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay na ito. Salamat sa presensya mo, Panginoon. Tunay na ikaw ang malaya na Diyos na kumikilos sa bawat buhay, sa bawat puso. Na Lord, akayin mo ang lahat ng mga tao na makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa mga buhay namin. Lord, alaban mo ang puyahan ng mga puso ng mga nangihina. Panginoon, ikaw, O Diyos, abutin mo ang lahat ng mga tao na nalulungkot, Panginoon. May mga karamdaman, Panginoon. Lord, lahat dyan, tawiin mo, Panginoon. Akayin ang lahat ng mga espiritu na may kaluluwa, Panginoon. Na Lord, ikaw, O Diyos, ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang siyang makapag-aakay sa mga buhay lahat. Lord, hayaan mo na ang araw namin ay itong pagsamba sa iyo, Panginoon. Ang lahat na magdadala ng mensahe, ang lahat ng mga worshiper, Panginoon, ay sasamba sa Espiritu at katotohanan at higit ka na may taas, Panginoon. Lord, maraming salamat na sa oras na ito, ikaw ang sentro ng lahat ng ito at wala ng iba. Lord, maraming salamat. Sa iyo ang lahat ng mga papuring pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa ating lahat at sa ating Diyos na buhay. Tayo muli mawag sa Panginoon, hindi magkamustahan, magkamayan. Ayan, hallelujah, isa pa, tayo mawag sa Panginoon.
want to worship God with all our might, with all our strength, with all of our heart, with all of our mind, no? Nais natin siyang purihin. Kung sa mundo, tayo ay willing na sumayaw-sayaw, mas lalo sa Panginoon sapagkat siya ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Siya ang nagmamayari ng ating mga buhay. Amen? Kaya dapat todo-todo talaga. Todo-todo tayo pagdating sa ating Panginoon. Salamat sa Lord. Kaya po ngayon sa araw na ito, tayo po ay nagdaraos ng Family Day. No? Napaka-importante talaga ng pamilya sa Panginoon. Kaya po ngayong umaga na ito, tayo po ay i-encourage na magpatotoo, magpasalamat bilang isang pamilya. So kung hindi pa naman nandito yung family mo, you represent your family to God, no? Magpasalamat tayo sapagkat pagtagumpayan natin ang isang buong buwan ng January, no? February na po. Kaya dapat lang na tayo magpasalamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Kaya po ngayon, tinatawagan ko ang pamilyang Roderos para magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Amen. So, salamat talaga sa Lord kasi alam nyo, mabait talaga ang Panginoon. Napakabait talaga ni Lord sa ating mga buhay. So, ako pinagpapasalamat kay Lord. Wala kasi si Keisha dito kaya kahit na hindi yun ako personally, pero gusto ko talaga magpasalamat kay Lord kasi last week si Ate Keisha ay tumanggap ng academic award. So, sa buong Bulacan, San Jose del Monte, kasama po si Ate Keisha sa inawardan at meron siyang natanggap na incentive. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan sa mga anak niya. So dapat ang mga anak ni Lord matatalino talaga, no? Hindi lang nag-excel sa church, nag-excel din sa school, nag-excel sa trabaho, nag-excel kahit saan tayo ilagay ng Panginoon. Bakit? Kasi si Lord ang nagtuturo sa atin. Amen? Kaya Lord, thank you po. Salamat Panginoon. At salamat din na sila Mama at si Papa, safe po sila na nakapag-travel. Ando na sila sa Davao. At salamat sa Panginoon sa proteksyon at pag-iingat na po sa ating lahat. Araw-araw na tayo po ay mabiyahe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Magandang umaga sa ating Panginoong Diyos sa buhay para sa ating lahat. Nagpapasalamat tayo kasi talaga pong itong mga panahon nito, gusto ang kubot si Paul. Amen. May mga sakit karamdaman. Pero yung pinagdaanan man natin to, at kahit pa paano nabuhasan yung pag-upo, pero doon pa rin, nagpapasalamat tayo talagang yung kagalingan yung pinagkakalo ng Panginoon Diyos. Alam mo po, nagpunta ako ng mga drugstore. Kaya tanong ko kung meron po silang yung mga carbamazepine, ang sabi out of stock lang yung Solmux. Sabi ko baka marami talagang may mga sakit karamdaman ngayon siyang maupo. Kaya nagpapasalamat tayo ang Panginoon Diyos at dyan. Nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay ng kagalingan sa bawat isa. Kaya marapat siyang pasalamatan at pagpulihan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako'y salamat sa ating Panginoon sa mga biyayang pinagkakaloob niya at sa mga kaligtasan ng Lord, protection niya sa araw-araw, lalo na sa ating mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at kahit na ito may mga nararamdaman sila at malapit sa akin ay nagpapasalamat ako sa inyo, Lord, at pinaprotektahan ninyo ako na kahit na ako na pinakabata sa kanila ay protektado pa rin ako sa tulong mo, Panginoon. Kaya pasalamat ako, Lord. Yun nga, lahat ng biyaya ay nandiyan, trabaho sa school, sa ating Ate Janet. Ay nagpapasalamat pa ako, Lord, na maganda ang mga anak ko ng ating mga anak, pagtikiyan sila. At ganoon din ang ating lahat ng ating anak na kagaya yung nasa ibang bansa ko, Lord, ay protektahan ko sila. At kahit paano ay maganda rin ang kalusugan nila. At dapat kami lahat, Lord, ay manulusok. Kaya maraming salamat sa mga biyaya at blessings na bibigay mo. Thank you very much. Si Juan nagsabi na lahat kami ng malulusog na katingin siya sa akin. Kaya tayo nagkain lahat talaga. Thank you, Lord. Thank
namamaga. Hindi ako makatayo, hindi ako pumasok ng work. Kaya salamat sa Panginoon, itong Sunday, hindi ako nakapag-practice yung Saturday. Pero thankful ako kay Lord kasi ngayon medyo nakalakad na ulit. Salamat sa Panginoon, sa kalakasan na binibigay niya sa pangaraw. Salamat. Amen. Thank you, Lord. Kaya dahil kami nagpapasalamat, amin kami ng salamat. Hallelujah, Lord. Amen? Kaya ngayon po, sino po po ang nais na magpasalamat sa Panginoon? Ayan, sige po. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Pastora Betty. Amen. Good morning po sa lahat. Sir, talagang napakabuti ni Lord, no? Gusto ko lang siyang pasalamatan sa buong isang buwan, no, na ginawa ni Lord sa pamilya ko. Kasi ako naman lagi representative sa aking pamilya. Salamat sa Lord kasi kahit hindi kami magkakasama physically, tinugon ni Lord na nagulat na lang ako na nagkita-kita na kami, no, nung kailan lang. Kaya salamat kay Lord sa lahat ng ginawa ng Diyos sa pamilya ko. Thank you Lord, umalis na sila kanina ng madaling araw, no, nauna pa sila sa bus. Kasi pag kayong hindi pala yung tawag nito, walang bakasyon, walang booking, kailangan on the spot. Kaso nga lang, agahan mo lang. Kaya thank you kay Lord, salamat sa Panginoon. Thank you Lord sa lahat ng tagumpay mula sa trabaho ko Lord na pinaranas mo ako na mag-isa.
thank you Lord. Thank you Lord sa prayer ministry na talagang kahit 2 o 3 ang nagkatipon, naging tuloy ang ministry. Kasi ang last Friday of the month, naganap pa rin yun. Kaya sabi ko, Lord, Lord, ilan na ang absent ko. Pero sige lang Lord, kasi kung bakit tayo pinagpapala, huwag ninyong tingnan kung ano yung nakikita ninyo sa inyong mga mata. Kaya ang titingnan natin, paano ba malugod ang Diyos sa ating pagsunod sa ating buhay. Kaya salamat sa Lord dahil talagang pinupuri ko ang Panginoon sa lahat na binigay sa akin ng Panginoon, mga kapatid ko, no? Nagtagumpay sa kanyang operasyon, almost 3 years na. Kaya thank you kay Lord, malakas na malakas siya. Kaya naglilingkod siya sa Panginoon. Purihin ko ang Panginoon sa kanyang pamilya. Salamat Lord sa mga reward, sa mga blessings sa buo kong pamilya, generation to generation. Alam niyo, sa totoo lang, ideklara ninyo yan dahil hindi ninyo alam si Lord kumikino sa ating mga pamilya. Kaya salamat sa Lord na bagaman nag-iinom ako ng gamot, hindi ko galing makalmusan ng umaga. Pero dahil mayroon tayong naramdaman, kailangan balansi. Huwag tayo masyadong malalim sa spiritual kasi tinuturuan din tayo ng Panginoon kung paano tayo magiging balansi. Kaya purihin po ang Panginoon sa Diyos ang lahat ng papuri, sa lahat ng kagalingan, kalakasan, salamat sa mga karamdaman. Salamat Lord, dahil ang sabi ng Panginoon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, walang pagsubok na hindi natin makakaya. Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya tayo ng lakas upang ang lahat ay mapagtagumpayan. Kaya salamat sa Panginoon, sa Diyos ang lahat ng papuri, hindi nagiging hadlang ang mga pagsubok sa pagsunod natin sa Panginoon. Purihin po ang Lord. Amen! Hallelujah! Nag-concert si Pastor Ben, kaya hindi siya pwedeng kumanta ngayon. Yung kanyang boses ay medyo ano pa. Kaya, akala ko kakanta si Pastor Ben, hindi niya pala. Okay? Sige, sino pa po ang nais na umawit pa yan? Sige, papalakpakan niyo. Ang ating batang-bata, ang pinakabata. Sali kami. Magandang umaga, mga kasama. Lalo na sa Diyos nating buhay. Nagpasalamat ako sa Panginoon dahil sa buhay ko. Parang nagbago bawat kuwan linggo, nagbago. Minsan, ito na lang sa likod ko na natira. Ang hirap ibangon. Parang ikaw, salamat pa rin sa Panginoon dahil hindi lang tayo magpasalamat nga maganda ang katawan mo. Pasalamat tayo, may sakit tayo. Dahil hindi natin malimutan ang Diyos. Yan na sa asawa ko nga, sabi ko, huwag kong mag-alala sa buhay ko nga. Ako lang isa ngayon, iba. Kaya-kaya ko, hindi sana ito paalisin. Kung kaya-kaya ko, magkarating ko doon. Dahil ang lakad mo, magkarating ka doon. Ikaw, kaya ko yun. Basta magkasimba ko. Ikaw, ang buhay ko sa'yo, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Kahit kung ang doktor lang, sinabihan ko nga, hindi ako nagtiwala sa inyo. Sa Diyos ako nagtiwala. Kahit anong nagaling man kayo, sa salita ko, kahit anong gawain ng iyong mga kamay, ituro pa rin ang kamay niyo sa kabutihan. Ay, yung tinanong ko nga ang asawa ko na, ano ba ang posisyon ko nga biak ng katawan ko? Kaya, di nakita, kayong nagtayo ka, hawas lahat ng tuka mo. Hindi nakahiga ka, pero 2 bisis ako na kumato. Iniyakan ako nila, sabi nila, tanmak. Ako niyatan, sabi nila, wala talo, siyo ito. Kaya kumbahan naman ko. Sabi ko, dili kayo ang Diyos. Ang Diyos ay pinagkatiwalaan ko. Yan, salamat sa Diyos sa lahat ng bagay na ginawa niya sa akin. At dito nagpagsimba pa ko. Salamat. Pinakanta. Ayun, gusto lang din namin magpasalamat sa Panginoon kasi ayun, safe tayong lahat, di ba? Alam naman natin yung sa talagang sakit ngayon, pero
papasalamat kay Lord kasi dito tayo lahat, di ba? Ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Na-share ko na ito nung midweek, share ko naman. Nagpapasalamat ako kay Lord kasi ingatan niya ako sa pagpasok sa school. Kasi last Monday, na-accidente kami. Hindi naman totally nga. Nung nasa expressway kami, biglang sumabog yung likod na gulong na likuran ng jeep. Doon yun, nagpapasalamat ako Lord kasi safe pa rin kami, piningatan pa rin kami ni Lord. At syempre, dun sa driver namin, syempre pinagkatiwala namin buhay namin sa kanya. Kaya, ayun, nagpapasalamat ko sa kanya na ginawa niya yung part niya bilang driver. Syempre, kung hindi rin tayo sa kanya, hindi rin kami maniligtas. Kasi siya yung may hawak ng manubrele. Tapos yun, papasalamat ako Lord kasi habang yung nangyayari yun, medyo matagal pa ako bago kami nakahinto. Papasalamat ako Lord kasi may kasabay ako doon na may kasama ng babae. Siguro sigaw sa niya, Jesus, Jesus, Jesus siya, Jesus, sigaw siya, sigaw. Tapos ako nasa isip ko lang, doon ako nag-ano sa isip ko na, Lord, ingatan mo kami lahat dito, naman dito sa loob ng doon yun, safe kami. Buti na lang may dalang pamalit si Kuya ng gulong din. Ayun, maya lang din ang alis namin. Nagpapasalamat ako Lord kasi exam day ko nung araw ngayon. Late na talaga ako, mga 40 minutes na, 20 minutes ko na ito take yung exam. Pero ayun, inalaw pa rin ako nung nagbabantay sa amin ng teacher na i-take yung exam. Kaya ayun, papasalamat ako kahit late, kahit na konti na lang time, at least na-take ko yung exam ko. Then ayun, papasalamat ako Lord sa pamilya ko, kanamama. Wala man ngayon, kahit sinabi na pero yun, syempre si Lord na bahala sa kanila, nagsama sila sa bahay ngayon, sila ni ate. Ayun lang po, ayun lang po pinapasalamat ko sa mga. Ako po, pinapasalamat ako sa Panginoon. Siyempre, nakatugtog kami ulit, nakabalik yung mga, kahit na nakakapanibago kasi siyempre matagal nang hindi tumugtog. So, thankful ako kay Lord kasi sabi nga, basta para sa Panginoon is gagawin natin, di ba? So, thankful ako sa buong isang linggo na ito sa dinamit namin nangyari sa buong magdamag. Parang isang linggo na ako nakatira sa school eh. Pero thankful ako kay Lord kasi ang dami kong nakilalang tao, dami kong natutunan ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ng campaign, nagkaroon ng meeting di Abanza, tapos ng meeting di Abanza. Sabi ko kay Kuya, baka di na ako makapagsimba eh. Tapos sabi niya, sige boy, last mo na yan. Tapos sabi ko, kasi sobrang pagod nga, walang boses talagang. Kasi kailangan namin may pagsabayan sa tapos nung binibiyabaan, so kailangan yung may pag-debate sa other parties na Then, thankful ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng knowledge para sagutin lahat ng tanong kahit na nakaka-pressure, nakakakaba. Then, isang linggo kasi yung campaign nagdating ng Friday, meeting di Abanza, tapos sa sobrang pagod ko siguro, nung Friday na din ako nag-attend sobrang pagod, na-late na ako nagising ang call time 9, tapos nakarating ako ng 10. So sobrang nakakaya talaga, kasi as lang daming ibang organization club at nandun. Tapos ako lang yung late, talagang unang tanong pa lang, bakit ka late eh? Doon pa lang nahiraman ako sa hotel eh. Talagang hindi kinaya ng katawan, tapos kinakabahan ako, baka pagalitan ako yung disqualify yung party list ko dahil sa ginawa ko. Tapos sabi lang sa akin Sir Carlo, ginagod ko kasi masyado yung sarili mo lang, at nagpapahinga ka rin. Kaya yun, nag-take ko lang kay Lord. Tapos, ayun, sabi ko nga, Kuya, bakit di ako simba kasi isang linggo nga akong excuse sa klase namin. Sabi ko, baka muling ko lahat ng activity na mga di ko nagawa, baka hindi ko kayanin. Tapos yun, anong oras na ako nakarating din kahapon kasi nga, ang dami ko kailangan habulin na activity, tapos pag-uwi ko, habulin ko na naman yung mga di ko pa natapos. Pero sabi ko, sige, kaya yan, para kay Lord, no? Hindi ko naman magagawa lahat ng yun kung hindi rin naman dahil sa Panginoon. Tsaka, ano man yung pagod na physical, kung nakapagpahinga naman yung spiritual body ko yun, no? Tapos, yun sabi ko, sige Lord, tutugtog ako kahit na masaba yung gusto ko magpahinga. Talagang, kasi dahil ko talaga nakakabulang activity kasi nga isang linggo din ako nawala. Tapos, ayun, thankful din ako kasi naging maganda naman yung chemistry. Wala naman nagsira ang party list kasi kasi dati nakakapagsira. Kasi nga kalaban, ganyan. Pero thankful ako kasi kahit magkakaibigan naman kami, magkakalaban kami, mas hindi nasira yung pagkakaibigan namin lahat, kundi mas lumalim pa. Nakita ko talaga yung sincerity din nila as a mag-lead student sa paaralan namin. Kaya
natutuwa din ako, thankful ako talaga sa Panginoon kasi alam ko na safe na yung posisyon namin lahat kasi pag natalo kami dito, executive position na yung ano namin sa SSLG. Kaya sabi ko sa mga kasama ko, okay lang yan, hindi na sayang yung effort ko. Hindi man kayo napasok sa national officer, at least executive kayo. And part pa rin ng SSLG. Kaya thankful ako kayo Lord. Kaya di na ako kinakabahan, butuhan na bukas eh. Sabi ko, wala na, kahit manalo matalo, part pa rin naman ako nito. Kaya yung thankful ako kay Lord, tsaka hindi, yun nga, pinagpapasalamat ko talaga yung hindi nasira yung pagkakaibigan namin kahit na magkakalaban kami lahat. Yun lang. Maraming salamat. Kasi kung wala, kakanta si Kuya. So, kakanta mo ba kayo? Ayan, sige po, parang pakita natin ng Lord. Sa buhay ko yung aking Aileen. Sa kasama niyo silang dalawa. Magandang umaga po. Thanks. Ayan, magandang umaga sa ating lahat. No? Gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi sa mga araw-araw namin sa school, lalo na sa school, kahit na gano'ng kahirap, papasok ka, gigising ka ng umaga, tanghali, tas nandun pa rin yung guidance. Yes. Ayun, nandun pa rin yung guidance niya na binibigay sa amin. And also, marami tayong rumando. Marami tayong rumando ito para mga uniform. Parang yan po. Kasi po, ay nagpapasalamat po ako sa blessings po na laging binibigay ni God sa amin. And sana sa ating lahat. Diba? Yeah, sa ating lahat. And yun din po, nagpapasalamat ako na nakakatayo namin sa taas. Na dating pangarap ko lang. Ngayon, nakikita ko. Yeah. Yun lang ako sa muling ko. Yes, siguro magpasalamat kay Lord. Nakabalik po yung mga tama ni Lord kahit wala po sila ngayon. Kasi syempre po, gets ko pa naman po busy sila. So, pinagpapasalamat ko pa rin po na last week po, napakahusay. Napakahusay na wala ka na. Napakahusay po namin kung ano nakakalaran. Talagang, nung time po na yun, sabi ko, amen talaga. Kasi yun po yung time na parang sobrang energetic po namin, mas parang halos wala po kaming mali. Ngayon po, feel po namin, gati lang, wala tayong kakamali. Tapos yun po, ayun na, malungkot na side na to. Yung sa grades po, yung yung sa hope ko, nalulungkot po ako kasi nalulungkot po ako kasi nagbawasan ko lang isa yung grades ko. Well, lalo na binawagan. Pero, hindi po kasi di po siya talaga, unfair po talaga siya magbigay. Trap ko din. Hindi po, po kasi, nung time po na yun, nagbigay na po siya ng mga grades. Welcome back, okay naman po ako sa nakuha ko grades. Pero sa kaibigan ko po kasi nalamangan siya, pala-absent. Ay, sabi ko, bakit nalamangan siya? 91 po kasi yung kaibigan ko, tapos siya 90. Eh, wala po talagang pinasok yun. Talaga ba, bilang lang sa daliri. Kaya yun po, ito,
bukod po sa amin, di ko pa po alam kung maayos pa po siya. Tapos yung mga exam po namin, well, nakuha na po namin yung mga score. Yung prob stat lang po talaga. Namali lang po ako na isang formula doon, 30 points yung bawas. Perfect na po sana namin. So next time. Tapos yung sa grades din po talaga namin na sabi ko, kung ano na lang po ibigay, tanggapin ko na lang po. Kasi at least ginawa ko naman po yung lahat. My best is enough na po talaga yun. Okay na po talaga. Pag bubutiin ko na lang po sa pag-college ko. Amen. Tapos yun po yung mas nakaka-strong po yung pagkakaibigan po namin, yung circle of friends po namin. Noong Friday po, nag-TikTok po kasi po kami. Kasi yung palagi namin ginagawa mga kaibigan. Para po, malaman po yung nangyari sa buhay-buhay po namin kung may problema po ba o yun. Tapos, may isa po kami kaibigan na lahat po siya, hindi po talaga siya nag-share ng problem niya. Tapos kami po, iyakan na po kami. Tapos siya po, umiyak po siya. Pero hindi po siya nagsabi ng problem niya. Pero yung iyak niya po talaga, may sakit po talaga. So, pinag-pray ko po yung buhay niya, yung buhay ko namin magkakaibigan po. Yun na po. Maraming salamat. Amen. So meron pa po bang gusto? Huwag kayong mag-alala yung mga grades nyo dito, yung mga elementary, high school, ano pa yan? Kumbaga, marami pang pag-asa. Basta patuloy lang talaga magsikap, mag-aral, huwag talaga tayong mawawala ng pag-asa. Kailangan talagang pagsumigapan natin yung ating pag-aaral. So yan. So meron pa po ba? Yan, palakpakan naman natin ang Lord sa buhay mo. And so, kakanta po kami para kay Lord. And so, bago po kami aawit, so, salamat po na kay Lord sa buong isang linggo, sa yung blessing na binigay ng Lord. At gusto kong pasalamat kasi from galing sa vertigo, pagkahilo, ngayon naman nawala na naman ng paglasa. So, sabi ko, parang ito yata yung sa akin ng tao diba? Sabi ko kahapon ko lang di siya napansin kasi ako kumakain ako ba, parang hindi ko feel yung kinakain ko, parang walang lasa, kahit ilang beses kang lumutok ng ulam o wala talagang malasahan. Sabi ko nga, kagabi din ako kumakain kami, ganun din talaga, nasa ulam naman wala talagang lasa, hindi ko feel yung ulam, kaya yung parang feeling ko na hindi pa ako busog, parang ganun ba. Pero napansin ko, okay, yung panlasa ko pala may problema, nawala yung panlasa ko. Kaya sabi ko, Lord, I know na sabi nga lagi sa akin na may purpose din talaga kung bakit nangyari sa buhay ng tao. Amen. So, may mga, hindi ko naman sinasabi na may consequence na after all na nagawa ko, pagkakamali ko, pagkukulang sa Lord. Pero I accept naman ko sa mga pagkakamali ko. At yun na talagang pinagpasalamat kay Lord yung isang kabutihan ng Panginoon na after na nangyari, talagang pagpasalamat ko Lord na hindi pa rin ako pinabayaan ng Lord. Salamat din at siyempre, sa isang buong linggo, yung talagang yung benta namin, yung talagang maangat din talaga, minsan may talaga. Pero we declare, sabi nga, this year, full of abundance, full of blessing, kaya i-declare natin na talagang iubos ng Lord ang kanyang pagpapala sa bansa. At yun lang po sa isang pagpapala. Amen. Okay, so salamat din sa Lord. Salamat sa ating mga buhay. Salamat sa protection ng Lord na talaga ngayon sa panahon ngayon. Alam natin na panahon. Talagang kailangan natin, ingatan talaga natin yung mga sarili natin, Talagang ingatan talaga. Pero sa ating Panginoon, sabi nasa sa atin ang laging pag-iingat. Nandiyan naman ang protection ng Panginoon. Kaya ang mahalaga sa buhay natin, tayo nandito lahat, alive and kicking, alive and well, masaya ang buhay, laging sa Diyos ang lahat ng pag-ibig. Kaya salamat at kami ay aawit sa Panginoon. Hallelujah! Thank
sumama ka na kasi doon. Sabi ko, excited ako doon, makita yung church. Memorable sa akin yung lugar na to, kaya sabi ko, sige, sasama ko. Okay, pray na lang tayo na walang traffic. Kasi yung pag-ihi ko ba, pero talagang minsan nag-aalangan din ako, pero sabi na Lord, pinagaling ka naman. Kaya lang muna, talagang napakabuti ng Diyos. Una, nagpasalamat ako sa lahat dahil yung karamdaman ko pinagaling ng Panginoon. Yung prostate, sabi ko naman ako, Papa, mauwi kaya sa cancer yan. Pero sabi ko, bahala na si Lord. Kaya nung unang atake ko talaga na parang sumasabog na yung puso mo, sabi ko, mamamatay na yung tao dito. Kasi hindi ka makapupo, hindi ka makainit. Talagang matindi yung unang atake ko talaga. Sabi ko doon, hospital na kuya. Sabi ko doon, hindi ako maka-hospital. Magpapag siguro, ito na yung last kong papay na. Ay, hindi kuya, tatakbo ka ng hospital. Kaya dinala ko sa awan ng Lord nung nakapitan ako ng kateter. So, nakasurvive naman po ako doon. Kaya, yun, medyo okay na. At isang buwan yun na talagang nakateter po ako. Mahirap talaga. Kasi, kahit na nakakabit yung yung bag, na gusto mo magtrabaho, sumasakit talaga siya. Kung minsan nga, naglalagari ako ng awin, sakit talaga siya, kaya tinitigil ko. Pero awan ng Lord sa panalangin, salamat sa Lord sa lahat ng nanalangin, alam ko naman na lahat mo talaga, nagbigay ng talagang sa panalangin, na salamat sa mga pinansyal, at talagang hindi kami pinabayaan ng Diyos, na nakasurvive kami. Kaya sabi ng doktor ko doon sa National Kidney, sabi niya, okay lang mo na kasi yan. Sabi ko, Dok, tanong lang, magkano po ba ang operasyon niya? More or less 350,000. Sabi ko, kahit na mayroon ako ganun kalaki, hindi rin mamamatay pa rin ako, Dok. Sabi ko ganun, kaya naman natin, mayang gano'n. Kaya nandun na, nagpasalamat talaga ko sa Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Diyos, nandun po talaga na humahawak po talaga ako sa Panginoon. Kahit nung ako'y na-stroke din, nandun sila Pastor Abike, na dumadong sila, na talagang nawala na po yung lakas ng kanan ko. Hindi po talaga, nakaupo ka na lang, wala kang, hindi ka makapagsalita, dahil naglag na po yung nakukulan na po akong boses. Kaya, malamig doon sa bundok, turo na lang ako ng turo. Nagtilihan nila na malamig yung hangin, sabi ko na gano'n. Kaya nandun na, naniwala ko sa Panginoon na pagka tayo ay may mga pagsubok na gano'n, talagang hawakan natin ang Panginoon ang Diyos ay buhay. Kaya nandun na sabi ni Grace, Papa, hospital na Papa. Hindi ako mapa-hospital, sabi ko. Tinuturo ko na lang yung langit. At sige pa rin na ang iniisip ko doon talaga ang Panginoon na siyang mapagaling. Sabi ko, yung iba, meron talagang alanganin, tumatakbo sa albularyo. Sabi ko, sino ba makapangyarihan? Di ba ang Diyos makapangyarihan ng lahat? Kaya doon lang po talaga ako pampalataya sa Diyos. At dumating yung anghel ko na nag-iinot yun. Pinainom lang po ako ng lagundi at may pininot lang siya dito sa likod ko. Mga 30 minutes, gumanaw lang yung kalindinan ko. Buong katawan ko gumana pag ipagsasalita ko. Kaya dumating sa Pastor Abike, okay na ako, di ba? Sabi mo nga, hindi na ako magmamotor eh. Kaya sabi ko, parang magic. No, talagang si Lord talaga kung nagpagaling, hindi po totoo talaga na ang Diyos natin ay buwan. Kaya hawakan natin ang panampalataya at panalangin, maging po sa mga kabataan, alam ko na kayo ay nag-aaral, so huwag natin tantanan sa panalangin bago kayo umalis, pagdating sa gabi, mag-pray, bago matulog, kasi ang Diyos po natin ay buhay. Hindi Diyos yan na magpatay. Jesus is alive. Buhay na buhay po yung Panginoon. Kaya yun po ang unang pinapasalamat ko sa Panginoon. At pangalawa naman, sabi ko, thank you Lord, dahil nagawa na po ito ang bahay ng Diyos. Nawala man yung bahay nito. Bahay talaga ito na ni Pastora. Bahay po talaga ninyo ito. Kaya ginawa talaga ng Diyos na bahay pa rin ng Diyos. Kaya ako na naginip na ang hanay niya, ganito ang ayos niya. Sabi ko, Pastora, na naginip ako sa Pigya na wala nang gagambala si ano doon. Pero matagal mo nang ipinatayo, nag-alanganin din. Siyempre nga, nung nakaraan, di ba? Pero nakita ko talaga na ganito ang ayos niya. Di ba dati doon sa kabila niya? Kaya naman salamat talaga sa Panginoon ang lugar na ito may marami po talaga sa akin. Dahil
1989, sila Janet, maliit pa po yan, grade 2, hindi ako nagkamali. Nandito na kami noon, nung panahon na yun, nagtatrabaho na ako sa kanila. So, ang lugar na ito talagang, yung mga bata, yun, yung anak ni Edith, hindi ako nagkamali, anak ni Rocky, ano? Sila Rocky, binata pa noon, sila Edith. So, nandoon na, mga bata ngayon, sabi ko rin, matanda na talaga tayo. Yung mga bata maniliit ngayon sa Skyline, nag-asawa na sila. Yung nadat na namin. Kaya itong anak ni Joy, salamat sa Panginoon. Si Bimbing yan, yung bata na daycare. Ang papa mo, daycare nila. Kaya nandoon na, salamat sa Panginoon dahil kinuha siya ni Lord, at least ligtas naman po talaga siya. Kaya yun po na salamat talaga sa Panginoon. Kaya awitan ko ang Lord, para din naman sa akin itong awit na to, na kailan pa. Kaya, kailan pa ibibigay ang buhay mo lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo buhay na wakas. Ang pangalan niyang banal kailan itataas kung wala nang pagkakataon uminaang at kung ang araw mo lumipas na, magpapakaya siya ay pakikulan. Kailan pa kaya maglilingkod sa iyo? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo lumipas na, magpapakaya siya ay pakikulan. Kailan pa kaya maglilingkod sa iyo? Hindi ngayon, kailan pa? Ilang po ang nililingkod? At naman mga kaya, pag hindi po ka ng Panginoon, magiging mga anak po tayong lahat. At napakasarap maglingkod sa Panginoon. Ako po'y nagpapastor dito kung mahigit sa taon yata. At sabi ko, kasi yung ways ayaw binigay sa akin ng Lord, hindi ka mananatili dito. Sabi ko kay Pastor Radje, nagtitinda ng ako niyan. Pastor Radje, huwag kang mawala sa gawain ng Panginoon. Pagdating ng dito, Merkules, Biyernes, kasama ko na siya sa daling muna. Nandito ka, pag-alis ko ikaw ang nandito. Ayaw ni Kuya Edgar mo, tama na sa akin yung aawit ako dito, awit na sa akin to, kaya yun Kuya Edgar. Kaya purahin ng Panginoon, natin Pastor Radje, iniwan ko talaga dito sa Bitihan, bago ako nagkapangalay. Ngayon sabi ko mama ko, Pastor, medyo hindi kami doon dahil medyo ko doon sa maliit na simbahan na yun. Sabi, Pastor, ako muna dito sa prayer, bahala ka Pastor. Kasi gusto ko siya naman ang gumawag doon. Nag-prayer mountain ako ako. Kaya napakabuti ng Diyos. Sabi niya, Pastor, magbagsak na yung Bitihan. Unahin mo na natin yung Bitihan bago yung prayer mountain. Kaya yung prayer mountain ko, napakalawak doon, kaya mag-basketball pa tayo doon. Napakalawak na lugar ng prayer mountain. Pagkakarating po kayo doon, praise po ang hangin, malamig ang lugar. Kaya yun lang po, pinapasalamat ko sa Panginoon. Lugar kita po. Thank you, Lord. Hallelujah. Ang mga yung mga nagsalita po dito, mga lingkod ni Lord yan. Kaya nga, talagang ang Panginoon ay nagbibigay talaga ng panahon para sa lahat ng mga naglilingkod sa Kanya. Kaya po, kahit ano po yung ating pagdaanan sa buhay, magpatuloy lang tayo kasi wala naman tayo ibang pupuntahan eh. Si Lord lang talaga. Sa mabuhay at sa mamatay, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Salamat sa Panginoon. So ngayon po, tayo po lahat ay tumayo. Sama-sama po tayo magpuri sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Hallelujah! Gusto pa tayo mawag sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang 100% natin dahil ito ang araw na binigay ng Panginoon, na pinagkaloob sa atin ng Panginoon na purihin siya. Yeah, hallelujah! Sabayan nyo kami. Halina tawitin. Hallelujah, Lord! Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko.
tunay ba na tayo magpupuri sa Panginoon sa gitna ng pagsubok? Hallelujah! Ang gagawin na ng Panginoon sa mga Kristo. Hallelujah.
sa'yo namin mahal.